Ito ang Eya's Secret Confession. Dito sa espasyong to may nagmamahal sa'yo. Hello, my lovely listeners! Welcome back to Ella's Secret Confession. Kung bago ka pa lang sa channel natin, welcome to the family. At sa mga solid listeners natin dyan, alam kong nagulat kayo sa vibe ng intro natin ngayon. Yes, you heard it right. Tonight is a very special night. For the first time ever sa ating channel, bubuksan natin ang ating secret home unbox para sa mga kwentong hindi lang basta confession, kundi mga kwentong magpapatayo sa balahibo nyo. This is our very first horror special. Kaya bago tayo magsimula, make sure na patayin nyo muna ang ilaw nyo, magtaklop ng kumot, at siguraduhin mo nakasara ng maayos ang mga pinto at bintana. Dahil ang kauna-unahang kwento natin ay galing kay Kanji. At ang pamagat ng kanyang kwento, ang huling pasada sa lumang sementeryo. Hi, Mas Alla! Sobrang fan ako ng Ella's Secret Confession. Dahil magsisimula nga pala nga mag-upload ng mga totoong kwento, gusto ko i-share itong pinaka-nakakatakot na karanasan ko noong college pa ako. Nangyari ito noong 2021 habang umuwi ako galing sa isang late night group study. Saktong 11:30 p.m. na namatapos kami, umuulan pa ng napakalakas noon. Kaya basang-basa ako. Habang naghihintay na masasakyan sa isang madilim na kanto sa probinsya namin, wala nang masyadong dumadaan na sasakyan. Ilang minuto pa ang lumipas, may humintong lumang jeep sa harap ko. Nagtaka ako kasi patay ang ilaw sa loob. Pero dahil gustong-gusto ko nang makauwi, sumakay pa rin ako. Pag-upo ko, napansin kong kakaiba ang amoy sa loob. Parang pinaghalo lumang kandila at pampasok na bulaklak sa patay. Napansin kong ako lang pala ang pasahero. Driver ang nakayuko lang at nakasuot na itim na jacket na may hood. Manong, sa palengke po. Sabi ko, sabay abot ng bayad ko. Hindi siya sumagot. Hindi niya rin kinuha ang pera ko. Napatuloy lang siya sa pagmamaneho habang nakatitig sa unahan. Medyo kinakabahan ako. Lalo na nang mapansin kong lumagpas na kami sa bayan at pumasok kami sa isang madilim at masukal na daan. Papunta na ito sa lumang sementeryo ng bayan. Manong, teka, para po, lumabas na tayo. Sigaw ko. Sabay karampag sa bubong ng jeep. Walang reaksyon ang driver. Doon ko napansin ang isang bagay na napatayo ng balhibo ko. Hanggang ngayon, tumingin na po sa rearview mirror para tignan ang kanya. Pero wala akong nakitang reflection na mukha. At nang tumingin ako sa ilalim ng upuan niya, wala siyang mga paa na nakatapa sa pedals ng jeep. Dahil sa matinding takot, napaiyak ko at napapikit ng bariin habang nagdarasal ng paulit-ulit. Naririnig ko ang mahinang pagtawa ng driver na parang galing sa ilalim ng lupa. Naimulat ko ang aking mga mata, biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang jeep. Wala na rin ako sa loob ng sasakyan. Nakatayo ako mag-isa sa gitna ng madilim na kalsada sa tapat mismo ng gate ng sementeryo. Isang basa sa ulan
At ang hawak ko palang pamasahe sa kamay ko, isang tuyong dahon na may amoy insenso. Miss Ella, hanggang ngayon tuwing sasapit ang 11:30 ng gabi at umuulan, naaalala ko pa rin ang lamig ng jeep na iyon. Sana ay mapili mo ang kwenta kong ito para sa iyong unang horror episode. Kenji. Wow! Grabe ka, Kenji. Unang kwento pa lang natin to para sa ating horror special. Pero parang gusto ko nang buksan ulit ang mga ilaw dito sa studio ko. Maraming salamat sa pag-share ng kalanasan mo. You know what's crazy about your story? Yung dun sa part na ito yung dahon na pala yung hawak mo. Marami talaga tayong naririnig na kwento tungkol sa mga ligaw na kaluluwa o elemento na nagpapanggap na driver ng jeep o tricycle para lang magganti o magdala ng tao sa sementeryo. I'm just so glad na nagasal ka at ligtas ka pa yung nakauwi noong gabing yun. At huwag kang mag-alala, Kenji, safe ka na ngayon. Pwede dito kami mga listeners mo para samahan ka tuwing kinig. Sa ating mga listeners ngayon na nakikinig sa dilim, may nakasakay na rin ba kayong kakaibang biyahe, late at night? O baka naman, may iba kayong kinatagong kwentong kababalaghan. Huwag kayong mahiya, ibulong nyo lang sa akin ang inyong mga kwento at malan nyo. Ang confession nyo naman ang babasahin ko sa susunod nating episode. Mga nyo ang susunod nating kwento ang sa Ella's Secret Confession. For now, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo, hit the like button, and click the notification bell para updated kayo sa ating new confession. At tulong ng mahiming, makakatulong pa kayo. Kidding side. Alright, good night everyone. God bless.